Mula sa pagdalaw ng mga dayuhan, sa lahat ng uri ng halimaw, mula sa misteryosong multo hanggang sa di kilalang pangyayari sa himpapawid, ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagpapatakbo ng mga natatanging lihim na unit militar na nag-iimbestiga, naglilinis, at nagtatago ng ebidensya na ang mga supernatural na bisita ay laging kasama natin. Ito ang kwento ng isa sa mga unit na yon na kilala bilang Legend 25. Uy, boss. Nandito pa rin ako. Sigurado ka bang nag-report ang Unit 5 ng galaw sa burol? Wala akong nakita. Kahit ano pa man yon, baka sa ibang direksyon nagpunta. Magmatsyag ka pa rin, sige? Tanggap. Opo, sir. Sa dami ng nilalamon ninyong mga baguhan, nagtataka ako't di pa nauubusan ng paninda rito. Konting merienda lang po. Huwag kang maingay. Baka matakot ang mga ligaw na hayop. Teka, Kumusta, Unit 4? May papalapit. Mga 500 yarda ang layo. Titingnan ko. Headquarters, Unit 4 muli. May kakaibang nangyayari sa Mount Wilson. Ang simboryo ay umiilaw, parang 4th of July. Sige, Unit 4. Hilingin ko sa aerops na lumipad at tingnan paano ang mga nino mong kaibigan sa gulod. Mga 100 yarda lang ako mula sa kanila. Lalabas ako para tingnan kung anong meron. Wow, headquarters, may dumarating na maraming bisita mula sa gulod at tiyak na hindi sila tao. Unit 28. Gil, may tanaw ka na ba kay Julie? Dapat nasa mismong harapan mo siya. Hindi pa. Inaalam ko kung paano siya napadpad dito sa Marker at Sentai Dos mag-isa. Totoo, bihira akong makatanggap ng tawag para sunduin. Mukhang ikaw ang Uber driver niya ngayong umaga. Ayos lang yan. Pwede niyang sunduin ang mga anak ko sa eskwela ngayong hapon. Dispatch, nakikita ko siya. Ano ba ang ginagawa niya, ha? Sige, hihinto na ako. Magabang dispatch. Kumusta, Miss Julie? Anong balita? Kumusta, Gil? Salamat sa pagdating mo. Ako, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to. Simulan natin sa sasakyan mo. Nasaan? Hindi pwedeng imaneho. Ano ang ibig sabihin yan? Hayaan mo na. Dalhin mo na lang ako doon. Nasa ibaba po, sir. Wow, gusto mo bang i-explain yan?
Nagmamaneho ako at bigla akong napatingin dito. Bumaba ako rito para tingnan ng mas malapit at tumama sa bato. Pasensya na sa nangyari sa sasakyan, Gil. Hindi ko sinasadya. Anong ganoon ka-interesante at nag-offroad ka? Kailangan kong ipakita sa iyo. Tumingin ka sa bandang kanan. Naku po, huwag mo nang pansinin ang sasakyan. Ano ba talaga ang nangyari dito? Boss, anong balita? Umaga, Gil. Inyunin crime scene ay star na tumpok na bangkay na nakita ni Julie. Tama. Nakausap namin sila sandali pagdating nila. Ibabalik ko si Julie sa pinangyarihan mamaya para lutasin ang kakaibang ito. May bagong ahente ako para sa'yo. Galing sa Highway Patrol, K9 unit nila. Ayan na siya. Rick Miller, si Gil Alvarado, ang training officer mo. At sino to? Ito si Duke, ang aso. Tagahanap ng bomba, tagahanap ng droga, talagang party animal. Sige, pero nasa likod siya. Sige, ikinagagalak makilala ka, Gil. Ako rin. Duke, huwag umihi sa mga maling lugar at magkakasundo tayo. Uy, marami akong pinagkakaabalahan ngayon. Magsimula tayo bukas ng medyo tanghali. Sige, kita na lang tayo. Huling balita, Flanagan ay binangungot kagabi. Sumpa niya nakita niya si Bigfoot at ang buong pamilya nito. Hindi din na nakakagulat sa kinakain yan. Kausapin mo siya. Hindi siya ang unang nakakita ng multo. Sige, balikan kita mamayang hapon. Mabuti. Ayan na siya. Ayos ka na ba? Maraming salamat po, Sir Galahad. Sige, babalik tayo doon mamayang hapon. Tingnan natin kung maayos. Sige, magkita tayo doon 2:00? Rico, nakita mo ba si Flanagan? Ang ibig mong sabihin, si Mr. nakakita ng Bigfoot? Oo, nasa banyo siya. Mark, lumabas ka na dyan, pare. Maya-maya lang. Kumusta, iho? Di maganda. Pinagtatawanan ako, Gil. Alam mo, hindi ko sinasabing nakakita ka ng halimaw at hindi rin na hindi. Ganito na lang. Mag-almusal tayo bukas ng 7:00 sa kainan, ha? Ka. O sige, kita tayo. Mapupunta sa mental yang batang yan. Jada, ikaw ba yung inetasang magbantay sa partikular na bahagi ng kalsadang ito? Tama ka dyan. Binantayan ko ang unit ng krimen. Ngayon kailangan bantayan ka. Ako naman, natutuwa akong nandito at nagbabantay. May nakita ka ba? Wala naman. At huwag mo akong bulahin. Ikaw na malaking tanga. Pag naakit ka, alam mo. Sasakyan ni Julie, yon? Dumating siya kalahating oras na. Ayos lang ba siya? Mukha siyang tuliro. Ikarding ang laro na prairie na hayop sa bangin kaninang umaga. Nado na rawan nangyayari. Magandang hapon.
Ayon sa mga investigador, ang mga bagong napatay ay nasa loob ng 40 metrong radius. Hindi tao ang mga pumatay o ang mga biktima. Salamat sa Diyos. Nagpapagala-gala ka dyan mag-isa? Oo. Akala ko matutukoy ko ang totoong nangyari. Hindi maganda. Bumaba ka doon. Dapat may kasama ka. Kung may mangyari, may hihila sa'yo palabas. Gets? Tama. Meron ka bang itinatago sa akin po? Wala yan. Tara na. Ilabas ang baril nyo, mga kasama. Ano man ang sumalakay sa mga hayop na yon, pinagpira-piraso sila na parang tissue. 6 na buwan na si Jada. Parang drill sergeant kung umasta. Si Cesar Schatzrer Lausanne kasi siya ay isang drill sergeant. 12 taon bilang Marine ng US. May mga peklat ng digmaan ng babae kaya bigyan siya ng respeto, di ba? Tama. Yung SUV na ginawa mong clamshell kaninang umaga, nasa motor pool. Nangako ang mekaniko na ibabalik sa dati na ang Yupit Galos ay kukinis. Oo, nga, yan ang sabi nila. Alam mo, sa halos 1 taon mo sa unit, hindi ko pa tinanong kung bakit mo iniwan si Scott. Na in love sa maling tao. Aray ko. Sige. Sabi mo ang kill zone may radius na mga 40 yards? Oo nga. O halos pareho sa metro, kung alin ang mas gusto ninyo. Oo nga, maaaring isang 608 Bravo ito. Pasensya na po, sir. Ano po ang sinabi ninyo? Ang ibig ninyong sabihin ay bagyo ng buhangin? Hindi. Itutok ang armas sa leg. Turugin natin para tumigil. Aba, Diyos ko. Sige, putok. Naku po, Panginoon kong Diyos. Hindi siya nakahanda, Gail. Hindi siya nakahanda. Ginoong Flanagan, anong balita ngayong umaga? Ayos lang ba si Julie? Kumalat na sa istasyon. Nasa infirmary siya at halos piraso-piraso. Sabi ni Doc Todd, hindi maganda ang lagay niya. Hindi naman karaniwan ang pag-atake ng mountain lion sa tao. May kung anong nagpagalit sa isang ito. Bakit hindi ka rin may galos? Ako? Sinuwerte. Ang damit ko, hindi na kinaya. Kailangan ko nang itapon kagabi. Sige, tama na ang tungkol sa akin. Mas mukha kang sariwa ngayon, hindi na pawisan at hindi na ganong taranta. Siguro, hindi ko pa rin maintindihan ang nangyari. Nakita ko yung mga bagay na papalapit mula sa burol. Tapos, nakahiga na ako sa lupa, nagigising.
Sinuri ng air unit ang dome at ang patrol area ninyo. Walang nakitang ilaw, wala ring Bigfoots. Wala silang nakita? Narinig kong sumali ka dahil naglingkod ang lolo mo rito noong 50s. Opo sir, sabi ni Lolo, makakaharap ako ng kakaibang tao sa pagprotekta ng federal na lupain pero di ko inakalang makakakita ng ganito. Nakatulog ka yata sa ilalim ng bituin at nanaginip ng kakaiba. Pero Gil, may nakita ako doon sa tingin ko. Dahil bago pa lang, lahat ay graveyard shift at nakakakita ng kastilyo sa ulap kapag nakatulog ng di sinasadya. Magpapalit na ng shift, nilipat ka namin sa ibang sektor, ang baguhan ng taya. Ayos lang. Ako na ang bahala sa tira mo. Mabuti. Huling bagay, sa susunod, humarap ka sa pinto. Makikita mo lahat ng paparating sa'yo. Oy, boss. Sige, babalik ako kay Julie. Dadaan ako sa infirmary. Titingnan kung kumusta siya. Magkita na lang tayo doon. Ikwento mo ang almusal niyo ni Flanagan. Magkakaproblema ba tayo sa kanya? Mahirap sabihin, kailangan nating mas ayusin ang pamamahala sa Sasquatch. At hindi naniniwala si Flanagan na nakatulog siya sa truck. Tingnan kung paano siya kumilos sa 8 linggo. Kailangan natin ng mas maraming tao pero busisiin sila ng maingat. Nakuha ko. Kita tayo sa 20. Kumusta, Doc Todd? Aba, tingnan mo nga naman, Ginoong Guillermo Alvarado. Kumusta ang mga bata? Maliit pa rin, maingay at masyadong bata para lumabas ng bahay. Kumusta ka, Doc Todd? Pinuntahan ko si Julie. Nasa recovery room muna siya. Inayos namin ang bala niyang tadyang at tinahi ang mga hiwa, pero ang ulo niya ay malala pa rin. Magpapa-brain scan sa loob ng 1 oras. Hihiramin ko siya saglit. Kaunting sandali lang, Gil. Huwag mong masyadong pilitin, sige? Gil? Kumusta, binibining Julie? Kumusta ka na? Ako. Kaunti lang. Buddy. Pally, ano? Hindi ako masyadong maayos. Ang alam lang natin, buhay pa rin ang pagpapatawa mo kahit lahat ay sira. Anong pangalan ng ospital na ito? Nasa aming pribadong infirmary ka. Nasa isang lugar ito na tinatawag na annex. Anong klaseng annex? Wala namang nagsabi sa akin na mayroong ganong bagay. Julie, may mga bagay na di pa namin nasabi sa'yo.
Yung nilalang na bumubugbog sa atin, hindi ba yon isang mountain lion? Iindenso ang smang oras para magpaliwanag. Sa ibang pagkakaon na lang yan. Ang pagiging training officer ko, ibig sabihin, di na kailangang mag-sorry? Oo, parang ganun na nga yan. Tumingin sa unahan, Gil. Wala kang oras para maging mapanglaw. Sabi ni Doc Todd, baka di na siya umabot. Nasasaktan. Ang iba, di na nakakabangon. Alam mo, ayoko ng ganyang tsansa. Wala pa akong nawawalan at ayokong magsimula ngayon. Wala itong kinalaman sa iyo, Gil. Ano? Atensyon! Posibleng paglusot sa perimeter zone sa Sasquatch Colony. Tumutugon ng air unit. Pupuntahan ko si Ivan at kung sino ang nanggugulo sa araw natin. Gusto mo bang sumama? Huwag na lang. May orientation ako kasama si Rick at itong aso. Si Rick ay mabilis matuto at ang aso ay naturuan na. Okay. Malinaw na malinaw, boss. Mabuti. Operations, ikonekta ako sa mga tauhang nagpapatrolya sa lugar na iyon. Air 2, Air 1, pakiulat. Air 1, ito si Air 2. Nakuha na namin ang coordinates ng breacher nyo. Papunta na kami. Bigyan mo ako ng mga 2 minuto. Nakuha ko, mananatili ang mga drone natin para tumulong kung kailangan. Makikita mo na ang ground unit sa 3 milya. Si Jada ang may duty ngayon. Zgurdoro. Gayon din, isang drone alas positional at handed on was deploy. Ivan, 8 taon na ang nakalipas simula nang may dayuhang bagay na nagpasya lumapit sa linya ng Sasquatch. Alam ko, Nicholas. Huwag mong hayaang lumala ito tulad ng dati. Air 1, Air 2. Ang mga sensor ng terrain ay nagpakita ng malaking radar cross-section. Pero ang nakikita ko lang ay isang pulang sedan na bukas ang pinto ng driver. Lalapag na ako. Asikasuhin mo, Ivan, mabilis. Siyempre pa. Huwag bumaril! Mahal ko, Kate. Fred Ramen, hindi ako ang iyong minamahal. At muli, lumalabag ka sa isang ipinagbabawal na lugar. Hindi. Kate, nakita ko. Sumpa ko, nakita ko ngayon. Ano na naman ngayon, Fred? Winnebago na may sirang gulong? 5 bata na naghahanap ng tamang kumikinang na bato? O baka may panda na nakatakas sa zoo? Hindi, walang panda pero pangako, napakagaling talaga. Ang tagal ko nang hinahanap yan. Alam mo ba kung gaano karaming Jet A ang sinunog ko para lang maihatid ang barko ko dito? Gusto mo bang parakitan siya ng drone natin? Uy, Jada, hindi. Sa tingin ko, dadalhin na lang natin siya para sa usapan sa punong tanggapan. Magandang ideya yan. Gusto kong pag-usapan to at sabihin sa'yo ang nakita ko. Sakay na sa truck, Fred. Iwan ang kotse. Hihilahin na lang namin. Ayos lang. Dadaling ko siya sa opisina. Kakausapin mo si Ivan? Oo, sige. Jada, ano yan? Air 2, naghihintay. Air 1, nasa itaas na ang mga drone. Kita mo ba? Unang beses mo bang makita yan? Pati ako. Air 1, the Christopher Rapper, Pesperkit and Fian sa satellite?
Sana'y kaya ko. Ang elektromagnetikong sagabal doon ay humaharang sa signal namin. Kaya ganyan ang napala natin sa Bermuda Triangle. Oo, ibalik natin si Fred sa headquarters, di ba? Gusto ko ng alak. Fred, sundin mo ang utos kahit minsan. Ipuwesto mo ang puwit mo sa harap. Hindi ako makapaniwala na binigyan ka ng motor pool ng bagong sasakyan na may sunroof. Di ako makapaniwala na ang training officer ko ay nagpapa-driving test. Naiinis ka lang kasi hindi mo maitali ang surfboard mo sa bubong nito. Paano mo nalaman na nagsusurf ako? Wala akong sinabi kahit kanino, kahit sa job interview ko. Meron pa bang hindi alam ang ahensya tungkol sa akin? Hindi. O pwede mo bang pakiusapan ng aso mo na huwag na akong halikan? Rick. Tingnan mo, Rick. Di ba sinabi nilang isasama ka sa espesyal na unit? Oo. Hoy, pare. Dalhin mo ang aso mo at tulungan kaming bantayan ang lupain ng gobyerno sa masasamang tao. Nagsinungaling kami. Mas malaki ang misyon. Di pwedeng ipaalam. Ayon sa profile mo, kaya mo itong trabaho, kaya unti-unti kong ibibigay ang detalye habang sinasanay ka. Dapat maganda ang totoo. Iba-iba ang dating. At kung masama ang dating. Pagdating natin dyan, saka na natin harapin. Sa ngayon, matuto ka muna. Okay, espungha ako. Bakit tayo rito? Narito ang lalaking malungkot sa likod ng two-way glass. Sino siya? Isa sa manan with Sukhoi. Isa si Zewe, Fred Ramen. Si Fred Ramen? Use appellate use the harap bigasan, iwilakri ni niyangam. Diyan lang kayo ng aso. Gil, kaibigan ko, sa wakas, nakita ko na, sinabi ko sa kanila, pero sabi nila, hindi Fred, hindi. At pagkatapos, nakita rin nila. Amigo, hindi ka pwedeng patuloy na magmaneho kung saan-saan mo lang gusto. Kahit gaano ka pa kasigurado na makikita mo ulit siya. Pero bumalik ito, ang Starship, yan ang kumuha kay Isabela ko. Sinabi ko na babalik sila isang araw. Sa 900 sa Isabela, eluan $100 film spoused. Hiyalaw siya search and rescue yung mga unit sa area and lupa, tayo, waka na magagawa. Ang Gina mo, si Gina, baka bumalik din siya. Buisit, Fred, tigilan mo na yan. Maghanap ka ng ibang mapagkakaabalahan sa buhay mo, kahit ano, wag lang to.
Sabi ko, huwag kang aalis. Hindi ka ba nakikinig? Silang dalawa. Bakit walang tao sa parte ng gusaling ito? Kasi ganun talaga. Sino si Gina? Wala kang pakialam, Rick. Ang lalaking yan sa loob, hindi lang siya basta-bastang suki para sa'yo. Siya yung tipo na kailangan nating pagbigyan para tuloy-tuloy. Naku, Gil. Nakita ko ay higit pa sa pagpapahamak mo ng tao sa paglabag sa patakaran. Ang Night Owls ay hindi naman pamir. Mayroon siyang ibig sabihin sa buhay mo. Ano ba talaga iyon? Wala nang sasabihin. Hindi ako bilib diyan. Huwag mo akong kausapin na parang baguhan. Gusto mo bang manatili ako sa unit na to? Kailangan mo nang maging prangka. Sige. Nung nasa hukbo ako, si Fred ang mediko ng aming unit. Natamaan ako ng ilang bala, direkta sa tiyan. Si Fred ang nagligtas sa buhay ko. Pahiram ng aso mo sandali. Hoy! Atensyo dan sait ng tauhan ang may Simpsonso sa putukon. Uliti mo Simpsonso o putukan ang ni tagamasid ay kailangang manatili sa likod ng linyang handa. Magpaputok na. Paumanhin po, Sir Alvarado. Naliligaw po ba kayo? Ay, hinahanap ko ang chow hall pero di so ako napunta. Teka. Alam mo na ba paano yan nasintahin? Hindi pa. Pwede bang gamitin ko ang malaking ulo ni Charlie Brown para pamamaril? Mas
Gugustuhin kong huwag mo na lang yan gawin. Sige na. Bibilan na lang kita ng isang tasa. Oh, ano yan? Bumibili ka lang ng kape kapag may gulo. May misyon ako, pero kailangan ko ng tulong mo. Sali ako. Bakit sa tingin mo nagpa-practice ako ng pagbaril? Ano? Hinahabol mo ang 608 Bravo na nagpa-ospital kay Julie. Tinawagan ako ni Ivan kanina. Sabi ng drone namin nakita ang halimaw na pumasok sa kuweba sa silangan ng Lambak. Ngayon alam na natin kung saan ito nakatira. Aba, ano pa ba ang hinihintay natin, Lone Ranger? Sige, ayos lang. Sige na nga. Sir, kumalat kayo at sundan kami sa 75 yarda. Sige, Gil. Paano mo diskartehan? Kung tamaan ni Jada ang laser cannon, magpaputok na. Kung hindi, huwag kumilos maliban kung kailangan ninyong ipagtanggol ang sarili. Opo, sir. Sige, oras na para tayo umalis. Jada, ilabas ang gamit. Magbihis na tayo. Tinanong ba ni Julie kung bakit di ka nagdugo? Hindi. Medyo abala siya manatiling gising. Hindi pa siya hinog para malaman ang totoo tungkol sa'yo o rito. Paano mo sasabihin sa kanya? Unit 28, use Air 2. 28. Abdur Class na siya mga drone. Pascal Swining for. Tungkol halimayo per klating medya hilaga-hilagang kanluran mula sa inyo. Over. Naintindihan ko, Air 2. Gaano kalayo si Kate at ang heli? Malapit na sapat para mag-dust off kung kailangan. Mas tahimik ang mga drone at hindi magugulat ang halimaw. Kunin mo ang baril mo. Sapat ba ang drone na pinadala? Ahensya kami ng gobyerno. Ang labis-labis ang aming pagkakakilanlan. Unit Series, Judo Elite Sedge. 20:30 AM si Air 2 nagre-report. Kasalukuyan kang 250 yarda mula sa kuweba. Unit 28, nakuha. Unit 28, ito si Legend 1 Victor. Sigurado ka bang ayaw mo ng sakay? Ayos lang, amigo. Ihanda at painitin ang mga turret. Bahala ka. Mag-ingat ka sa bunganga ng impyerno. Buti na lang hindi natin to madalas. Pareho tayo. Hindi ko maintindihan bakit laging lakad ang gusto mo. Mas ligtas tayo sa Humvee. Hindi kami. Sinusubukan ko pa rin alamin kung bakit inatake kayo ng 608 Bravo at si Julie. Hindi ito naghahanap ng pagkain. Hindi matapos patayin ng mga hayop at hayaang mabulok sa araw. Teka lang. So 28, Cherry. Later 28, Estrong Quest ba ay nasa kabilang burlang sa harap mo. Manatili sa posisyon hanggang sa mapatingnan ko sa mga drone. Nakuha ko, Air 2. Hawak ang posisyon.
21 Victor, magpwesto ng maayos sa hilagang silangang pasok. Kami sa timog silangan. Sige, Fort Victor. Air 2, naririnig mo ba yan? Huwag ipadala ang mga drone ng diretso. Air 2, kopya. Pinapagsimula ang drone sa maniobra ng paghapit. Jada, magtago ka. Air 2, laser ng kalaban ay napakabilis para sa mga drone mo. Lahat sila ay natutumba. K8, mga Victor, nasa sakop. Kopya. Targetin ang pasukan ng kuweba at magpaputok. Yang 40 feel mo, halos hindi makabaril ng 50 metro. Gusto mong hiramin ang beam pistol ko? Hindi. Pinatibay ko ito sa mga taga-armas. Mabuti yan. Ngayon, kung malaman natin kung ano ang pakay natin, masaya na ako. Bakit huminto? Napakaganda sang isis. Sa akin ba guys yung mga sabros na ay pananggalang ng halimaw sa loob. Hindi mo ba naitanong sa sarili mo bakit hindi kayo agad pinatay ng halimaw nung isang araw? Bakit ka lang itinapon na parang basahan at saka umalis na lang? Oo, ang hanap nila'y dugo. Marami na tayong namatay dahil sa mga yan. Legend 2-1 Victor. Dito si 1 Victor. Sagarin mo, Pailaga. Susubukan naming ilayo ang putok mula sa iyo. Victor. Ang bilis ng dating ng laser bolts. Air 2, kulang kami ng isang sasakyan. Kailangan ko ng tulong agad. Nagkagulo na ang lahat.